Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ang kapakanan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng lindol kahapon sa Mindanao. Sa isinagawang situation briefing kaninang umaga sa Malacanang, binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Partikular na inutusan ng Pangulo, ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng assessment sa lalong madaling panahon. Inutusan din ng Pangulo ang Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin na bigyang prioridad ang supply ng kuryente sa mga pagamutan. Ayon sa Pangulo, higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol. Nakausap din ni Pangulong Marcos Jr. via Zoom si General Santos City Mayor Lorely Pacquiao kung saan ipinabatid niya sa Pangulo ang mga pangangailangan ng lungsod. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad. Sa report ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, binigyan diin ng ahensya na natutugunan ang mga pangangailangan sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Katuwang ng DSWD ang Philippine Air Force at Coast Guard sa pag-airlift ng mga ayuda sa mga lugar na hindi madaanan ng mga sasakyan. Ang DOH naman ay namahagi na rin ng mga sapat na tulong medikal sa mga biktima ng lindol. Ang DepEd sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara ay nakikipag-ugnayan na rin sa lokal na pamahalaan upang masigurong ligtas ang mga kabataan sa mga paaralan. Binigyan diin naman ni DICT Secretary Henry Aguda na stable ang connectivity sa affected areas. Sa report ng DOE, kinumpirma ng ahensya na nakabalik na ang supply ng kuryente sa maraming lugar sa Mindanao. Inaasahan naman ng DPWH ang pagbubukas ng mga kalsadang naapektuhan ng lindol, habang ang Bukana Bridge sa Davao City ay nanatiling ligtas upang madaanan ng mga magpapaabot ng tulong. Bago matapos ang situation briefing, pinuri ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon para sa taong bayan. Pero paalala ng Pangulo, kailangang ipagpatuloy ang paghahanda ng pamahalaan. Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras ng sakuna. At maaari po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Cathy Valente, The Manila Times. Yes, good morning, Yusek. Yusek, tanong lang namin kung may plano ba ang Pangulo to visit yung mga affected areas dun sa Mindanao? Meron po. Meron po. Hindi ko po maibibigay yung eksaktong araw, pero meron po siyang balak na pumunta. Naka-schedule po yan. Paano po daw, Yusek, yung mga people na wala pang mga matitirahan? Inaasikaso po ito ngayon. Nakita po natin kanina po sa meeting. Yan po ang inuna ng Pangulo na ang mga kababayan natin na walang matirahan ay maaari sila munang manatili sa evacuation centers at sa mga provided na tents na sinasabi po ng DSWD. So, hindi po ito pababayaan at nag-ulat din po ang DSWD na kahit po yung mga malalayong lugar at yung mga lugar na hindi po naaabot ng mga sasakyan natin sa ngayon dahil nasarahan po at nagkaroon ng landslide,
nagawan po nila ng paraan para maabot po ang mga kababayan natin at hindi po dapat mag-alala sa mga pagkain, no, sa mga food packs para makarating sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol. Yan po ang ulat ni Secretary Rex Gatchalian sa Pangulo. Just clarify lang namin if Secretary Bosa is already in the country. Kasi recently, parang nasa Geneva, Switzerland siya to attend an event. Opo, kanina po ay nasa meeting po siya. The Zoom meeting. Pero nasa Mindanao na po. Sa aking pagkakaalam. Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net 25. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, maraming establishment yung gumuho after the 7.8 magnitude na lindol sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Will the President order an investigation kapag maayos na po yung sitwasyon or malawak ang inspection po sa mga building nationwide para masiguro na lahat ay nakakasunod talaga sa building code? Thank you. Actually, hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo ngayon pa lamang po. Alam na po ng DPWH, alam na po ng mga engineers po natin kung ano ang dapat nilang gawin. Kailangan lang po asikasuhin yung mga kababayan natin ngayon na naapektuhan ng bagyo pero rather lindol. Pero hindi po ibig sabihin to na magpapakampante ang ating mga opisyal. Kailangan po talaga maimbestigahan yan kung may mga pagkukulang o ito lang ay dahil sa force majeure. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, may detalye na po ba nung requested special session na hihilingin ng Congress or ng Senate in particular to President Ferdinand Marcos Jr.? Sa ngayon po ay pina-finalize pa po pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para, ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado. Meaning, Undersecretary, kung mananatili po yung power gridlock in the Senate, hindi po magkakaroon ng special session? Katulad ng sinabi natin, kahit humiling ang Pangulo ng special session, kahit sa kanya manggaling ang special session, kung wala pong mangyayari, dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado, mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taumbayan, hindi ang sariling interes o ambisyon. Undersecretary, on a different matter, yesterday the Malacanang scorned the Davao City leadership for the dumping of garbage sa harap po ng DENR office. Will there be administrative sanctions or other disciplinary actions against Davao City Mayor Sebastian Duterte? Nakausap po mismo natin si Secretary John Vic Remulla ngayong araw dahil kasama po siya sa meeting kanina. Magkakaroon po ng malalimang pag-iimbestiga rito. Ano po yung possible penalties or disciplinary measures na maaring kaharapin ng isang local chief executive for violating the Solid Waste Management Act or other relevant laws? Nabanggit po ni Secretary John Vic, maaari pong mapag-usapan at matignan kung may negligence at kung mayroong paglabag sa environmental laws. So, pero ayaw natin pangunahan kung ano magiging action po dito ni Secretary John Vic Remulla, pero sinigurado po niya na magpapaimbestiga po siya. Last on my end, ma'am, sa not only case Mayor Duterte, kapag po ba may ganitong klaseng cases kahit sa ibang lugar, ano po yung penalty? Suspension po ba? Depende po kasi. Depende po sa gravity ng offense na kanila na-commit. So, sa lahat na po ng mga leader, no, sa LGUs, tandaan po natin, kayo po ay para sa taong bayan, hindi pansarili, hindi po dapat katamaran o pangsarili ang iniisip. Isipin niyo po ang inyong constituents. So, sa lahat po na mag-aakto ng binabaliwala ang kanilang constituents o kanilang trabaho, dapat po sila maimbestigahan. Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon po. In connection with the questions sa special session po, with two senators claiming legitimacy in the Senate leadership issue, is Malacanang concerned that the country is approaching a constitutional crisis? I'm asking that because, yun po, no, kung magkaroon ng special session, sino po yung susundin ng palasyo? Si Gatchalian or si Cayetano, kung parehas po sila mag-i-insist. Kung sa impeachment trial naman po, both sides are claiming sila rin ang magpe-preside sa impeachment trial. So,
paano po yung ganitong estado? Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. But if may attempt po na, let's say, harangin, yung pwede po bang mangyari yun, ma'am? Because magmamatigas sila na sa kanila dapat i-course through tong special session, for example. Kaya nga po dyan magkakaroon ng problema. Hindi sa parte ng ehekutibo, kundi sa parte ng Senado. So hindi po sila dapat nagkakaroon ng anumang gulo dyan. Kung sino po yung ni-recognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig. Last question na lang po, ma'am. Yesterday, na-point out po yung inconsistencies sa testimonies ng 18 former bodyguards of former Congressman Zaldico. Isa po doon yung pagkawala ng pangalan ni Senator Loren Legarda doon sa listahan dahil daw po nagkamali. And even before yung previous hearing, na-point out yung mga dates and yung kay Congressman De Lima na hindi pa po siya kongresista. Sa ganito pong klaseng mga nakikitang inconsistencies, how does Malacanang characterize ito pong revelation ng 18 former bodyguards? Basura. Total, sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. So, itong mga klase ng mga statements na to, na pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Yung ganitong klase mga statements na pabago-bago, hindi po ito makakapasa sa masusing mga pag-aaral at pagsusuri ng korte. So, dito pa lamang po makikita na natin kung ano-anong klase ang mga kwento nila para makapanira lamang. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon. Yusek, yesterday, Senator Alan Peter Cayetano said that there are two upper chambers, Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Any reaction? What do you want to tell the senator? The President said there's only one upper chamber, and it is the Senate of the President, it is the Senate of the Philippines led by Acting Senate President Sherwin Gatchalian. And since mukhang nagmamatigas po talaga si Senator Cayetano, na siya pa rin yung Senate President, how do you see an end to this Senate gridlock? I understand the President mentioned before that he's studying legal options to put a remedy to this issue, but from the point of view of Malacanang, how will you put an end to this gridlock? Unang-una po, may separation of powers, ang ehekutibo at ang legislative. Maganda, opo, na magkaroon ng suggestion na pumagitna ang Pangulo. Pero katulad ng sinabi natin kahapon, sa katulad po ni Senator Alan Cayetano na nagpipilit na kilalanin pa siya bilang Senate President. Katulad na nangyari noong nakaraan sa House of Representatives na ayaw niyang bumitaw sa pagiging Speaker of the House kahit na merong term sharing agreement. Gustuhin man po ng Pangulo. Pero kung ang isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho sa Senado. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, kagabi, the First Lady was spotted speaking to Senator Alan Peter Cayetano in an event with the Chinese Chambers of Commerce. Would you know kung ano po yung napag-usapan? Napag-usapan po kaya itong impasse sa Senado? Una-una, hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanila panag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just friendly talks na, kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika. On another point, senators are raising the alarm over what the NBI flagged as a potential security threat to the Senate. Ang sabi po ni Senator Soto, he described it as a clear and present danger and very serious
according to Intel reports, while Senator Lacson added that it has something to do with the growing frustration within the AFP. What do we know about this, and what is being done, if any? It is now being validated and it has been referred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng. Good afternoon po. Ma'am, do you consider Senator Alan Peter Cayetano as somehow obstructionist and fake news peddler? Dahil nga sa sinasabi niyang may Senate of Malacanang na, and then may naganap nga pong meeting, yung 11 senators daw po sa Malacanang, kasi kapulong ang Pangulong Marcos. Ito po ang sabi ng Pangulo. Fake news is flying around. Those into it should cease and desist. Yan po ang malinaw na sinabi ng Pangulo. Wala pong balak na mag-file ng cyber libel case. Wala pong elemento ng cyber libel na nakikita patungkol dito. It's more on the unlawful utterances, pero bahala na po ang investigating bodies sa mag-imbestiga patungkol po dito. Thank you. Sunod na tanong mula kay Cathy Valete, The Manila Times. Yusek, Representative Leila de Lima recently filed a resolution urging the Philippine government to restore daw po yung ating membership sa ICC. She said this will show government's resolve in upholding the rule of law and its commitment and fighting against impunity. What's the President's latest stance on this po? Sa ngayon, wala pa pong makukomento patungkol po dyan. At ang pinakahuli natin na nasagot patungkol po dyan ay hindi pa po babalik. Hindi pa po magre-rejoin sa ICC. Yun po yung pinakauli. Pero sa ngayon, patungkol po dyan ay wala po tayong komento. Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. May we get the palace's reaction lang po dahil inireklamo ng grupo ng health workers sa mga opisyal ng DOH sa Ombudsman dahil sa upgraded Switzerland airfare. Ano po masasabi ng Malacanang dito dahil tinawag nila itong maling paggamit ng pondo ng pamahalaan? Kung ito po ay naisampa naman po ang reklamong ito sa Office of the Ombudsman, sila na po ang kailangan magdepensa sa sarili nila. At kung sila naman ay may mga ebidensya na papabor sa kanila, yun ang ipakita nila bilang kanilang depensa. Hindi naman po sinita ng Malacanang si Secretary Herbosa tungkol dito. Sa ngayon po ay hindi po pa maninita ang Pangulo dahil wala naman pong nakikitang anuman pong ebidensya. Siguro ko po kapag po nagkaroon na ng resolution ang Office of the Ombudsman, then that's it. Magsasagawa na po ng action ng Pangulo. Po, on a related matter lang, Yusek, kinwestiyon rin po at pinaimbestigahan ng ilang mambabatas yung pangako daw na $10 million na donasyon ng Pilipinas sa WHO. May basbas po ba ito ni Presidente? Ipagpaumanhin nyo sa ngayon, wala po tayong detalye patungkol dyan. Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net 25. Hi, ma'am. Ma'am, follow up lang yung sa Lindol. Sa meeting kanina, na-establish po ba kung gaano kalawak yung pinsala nung 7.8 sa Mindanao? Opo, nasabi po kanina pero wala po sa akin ngayon papel, ang pinakadetalye at ang numero. Mamaya ibibigay ko po sa inyo. Ma'am, also Marami pong nireport kanina po. Yes, ma'am. Also sa hospitals, lahat po ba operational? Meron po bang na-damage na hindi makapag-function po? Meron pong mga ospital na yung iba ay ayaw pang tuluyan ng mga pasyente dahil iba yung mga cracks. Kaya po pinapacheck, pinapamadali po ito ng DOH at sa mga engineers po natin, structural engineers, para makita po kung yung lawak ng danyos ay safe pa ba na tuluyan o hindi. So pinamamadali po ito agad ng Pangulo. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World. Good afternoon po, Yusek. The World Bank said that nearly 3 in 10 Filipinos are still at risk of falling into poverty. Now, what are the government's priorities po to ensure that poverty reduction continues? And ready po ba ang government to pursue the World Bank's recommendation? They cited few in job creation, stronger social protection, and better public services. Opo, sa issue pong yan ay minabuti po natin na hingin ang statement
ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan. So ito po ang sabi niya, and I quote, "The broader context of the newly released World Bank report is to, quote, as follows. Over the past 15 years, the Philippines has become one of the world's fastest growing middle-income economies. Its growth has been broadly pro-poor, averaging 3.5% a year, among the top quartile of the middle-income countries. Poverty fell to 15.5% in 2023, or 17.5 million people. Inequality below a Gini coefficient at 40, the high inequality threshold for the first time in 4 decades, and the country is poised to cross the upper middle income country threshold in the near future." End of quote. Ang mensahe po ni Secretary, the Marcos administration's updated Philippine Development Plan 2023 to 2028 builds upon these gains and recognizes that many Filipino families are vulnerable to falling into poverty, including those arising from employment, health, and climate-related shocks. The government's thrust is to grow the economy while creating high-quality jobs, investing in skills and other productivity-enhancing measures, addressing gaps in social protection systems, and building national and local state capacity toward accessible, resilient public services. Yan po ang tugon ni Secretary Balisacan. Sunod na tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Regarding lang po dun sa kay Senator Gatchalian, nakausap na po kaya siya ni President Marcos since naging Senate President po siya? Again. Kung nakausap na ni Pangulo si Senator Gatchalian since naging acting Senate President po siya? Ipagpaumanhin, sorry, hindi ko po natanong kanina. Ipagpaumanhin po. Okay. On another matter, ma'am, itatanong ko lang rin po kung ano po ang palace reaction dun sa pag-slow down ng unemployment rate to 4.7% nung April from 5.8% nung March po. Okay, ganito po ang sabi po, muli hiningi rin po natin ang opinion po rito ni Secretary Balisacan, pati na po ni Secretary Francis Tolentino. Okay, ang total employment ay tumaas po sa 48.89 million in April 2026, kung saan ang services sector ang may malaking parte na 62.3%. So maraming challenges sa ating ekonomiya, pero dahil hindi sumusuko ang mga Pilipino at dahil sa patuloy na interventions ng gobyerno at tulad ng paglilikha ng dekalidad at produktibong trabaho, paghihikayat sa investments, pagbibigay ng mga livelihood sa mga nawawala ng trabaho at yung mga bumalik na mga OFWs, naging maganda po ang resulta, pero hindi po ito pababayaan. Kahit medyo nag-increase po ang employment rate, patuloy pa rin po ang ating gobyerno sa paglilikha po ng dekalidad na trabaho at pagbibigay ng mga livelihood projects sa ating mga kababayan. At ayon naman po kay Secretary Francis Tolentino, ang gobyerno po ay gumaganap at nakatuon sa agenda ng trabaho, social protection at pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko, lumilikha ng dekalidad at produktibong trabaho at pinapalakas po ang kakayahan ng mga manggagawa na maging makipagkompetensya at bumuo ng malinaw na landas mula edukasyon patungo sa hanap buhay. Tuloy-tuloy po ang ating pamahalaan na makapagbigay ng magandang trabaho sa ating mga kababayan. Follow-up na lang, ma'am. Confident po ba yung Marcos administration na masusustain nila yung magandang data po dun sa unemployment sa mga susunod na buwan? Dapat po tayo lagi maging positibo dahil hindi naman po tumitigil ang gobyerno sa pagtatrabaho. Lalong-lalo na po ang Pangulo. Nagtatrabaho po palagi at kinakailangan talaga maibigay ang kakayanin sa ating mga kababayan at taumbayan. Okay. Thank you po. Wala ng tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa tanong mula sa regional media. Mula kay King Valerio ng DXTM Gensan, paano po titiyakin ng national government na mabilis na makakarating ang tulong sa mga komunidad na may nasirang kalsada, tulay at iba pang infrastruktura? Kanina po ay nakipag-meeting nga po ang Pangulo para sa
briefing patungkol po sa naganap na lindol. At alam po natin na nung unang naganap to, wala pa pong 1 oras ay talagang tumugon agad ang mga concerned agency sa utos ng Pangulo dahil kailangan mabilis na pagtulong ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol. At mula naman po sa report ng DPWH, agad nagtungo si Secretary Vince Dizon sa Mindanao upang personal na inspeksyonin ang mga infrastruktura na apektuhan ng lindol bilang mabilis na tugon sa utos nga ng Pangulong Marcos Jr. at magsagawa ng on-ground assessment sa lugar. Kabilang sa mga critical infrastructure na pinuntahan ni Secretary ay ang Buwayan Bridge na agad pinabuksan matapos ma-report na ligtas itong daanan ng mga motorista at walang structural damage na nakita sa tulay maliban sa uneven pavement at minor settlement ng lupa. So pinapaayos na rin ng kalihim ang mga nakitang sira sa tulay. So marami pa pong napuntahan si Secretary Vince Dizon at ang isa po sa pinakamagandang na i-report nga po maliban po sa pag-a-assess ng mga buildings na maaari na apektuhan ng lindol ay ang mabilis na pagtugon ng DSWD sa ating mga kababayan dapat ay hindi makaranas ng gutom. Basta po marating ka agad ang mga lugar, maiwasan po yung landslide, kaya po hiningi na po ang utos, hiningi na po ang tulong ng Air Force at ng Coast Guard para po madala agad itong mga ating mga food packs sa mga lugar na hindi maabot kaagad. Wala na pong mga katanungan. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Para magbigay ng dagdag oportunidad sa mga mag-aaral at lingkod bayan, tambalan ng Department of Labor and Employment at pamantasan ng lungsod ng Maynila, kasado na. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang workforce ng bansa, kahapon June 8, ay pinangunahan ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang paglagda sa Memorandum of Understanding kasama ang pamunuan ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Layunin ng nasabing MOU na patatagin ang youth employability programs ng DOLE sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa mga estudyante upang makakuha ng internship, practicum at on-the-job training sa ahensya. Hindi lang basta access ang makukuha ng college students, makakapag-uwi rin sila ng mga practical skills at hands-on experience sa loob ng isang government institution. Real-world experience ang nais ibahagi ng DOLE sa mga mag-aaral para hasain pa ang kanilang mga kahusayan sa iba't ibang aspeto ng trabaho. Maliban dito, magkakaroon din ng dagdag na educational opportunities ang mga empleyado ng DOLE sa tulong ng mga academic and technical programs ng PLM. Angkop ito para sa mga empleyado na nais magdagdag ng kaalaman at paunlarin pa ang kanilang sarili. Mas magiging handa ang mga estudyante pagtapos nila sa pag-aaral. Darami pa ang mga mahusay na magdilingkod sa bayan. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino, laging handang tumulong sa kapwa. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.